Ang hilaw. Anong oras na? Alas 11 na ng gabi. Ang layo pa ng umaga. Kakayanin kaya natin magpalipas sa gabi dito? Kahit mahirap, kakayanin natin. Kaysa naman, magpatuloy tayo sa paglalakad. Tapos hindi natin alam ang daan. Imbis mapalapit tayo sa labasan, baka tuluyan tayo mapalayo at mawala sa kagubatang ito. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din po. Gisingin mo si Ilse. Sa palagay ko, naliligaw yata kayo dito. Tama ba ako? Gumising ka. Tignan mo. Sino yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tama ka po. Nawawala po kami. Pero, bakit ka po nandito sa kakahuyan? Alas 11 na po ng gabi. Sino po kayo? Ako pala si Maris. Taga rito ako. Po? Taga rito po kayo? Di ba po, abandonado na po ang lugar na ito? At sa pagkakaalam po namin, wala na po ni kahit isang taong nakatira dito. Mali. Dahil nandito pa ako. Sa katunayan yan, malapit lang dito ang kubo ko. Baka gusto nyo, sa kubo ko na lang kayo magpalipas ng gabi. Hindi malamig doon. At makakatulog kayo ng maayos. Ano? Parang kinakabahan ako sa babaeng ni Angela. Parang mabait naman siya. Lumapit ako sa inyo bilang isang mabuting tao. At nag-alok ng libreng matutuluyan. Ano po, Angela? 5% na ang laman ng baterya ko, Princess. At hindi nito aabuti ng umaga. At tuluyan na mag-shoutan ang CP ko. Mawawalan tayo ng ilaw. Mas lalo tayong mahihirapan. Sumama lang tayo sa kanya. Magdesisyon na kayo. Lumalalim ng gabi at delikado dito. Princess, mas ligtas tayo kung nasa loob ng kubo. Sige, sasama kami sa'yo. Saan ang kubo mo? Halik kayo. Sumunod kayo sa akin. Ano tay? Napaalis mo ba mga tagalabas? Hindi. Hindi ko sila napaalis. Hindi nila ako sinunod. Nagmatigas sila. Ano? Ang ibig mong sabihin, sa oras na ito, nandun pa rin sila sa loob ng kakahuyan. Hindi ko alam anak. At sana, wala na sila doon. Dahil kung doon pa sila, sigurado, may miligro ang buhay nila. Tay, paano kaya kung pupuntahan natin sila? Tingnan natin kung nandun pa ba sila sa kakahuyan. Gusto mo ba? Oo, tay. Gusto ko pong siguraduhin. Sige, sandali lang. Ayan na anak.
Tay, nandito pa sila sa kanyang motor. Sana ligtas sila. Sana. Hindi niyo sila. Tay, pasukin natin kagubatan. Hanapin natin sila. Hindi. Super laki ng kagubatan. Mahirapan tayo sa paghanap sa kanila. Pero, Tay, Nasa mga kamay nila ang sarili nilang kaligtasan. Kung kanina pa tayo naglalakad. Sabi niya, malapit lang yung kubo niya. Bakit po, Manang? Malapit na tayo. Ilang lakad na lang. Mararating na natin ang kubo. Isi, bakit? Parang ang dilim na lugar na to. Princess, ano ka ba? Siyempre gabi, kaya madilim. Relax mo yung sarili mo. Masyado ka matakutin. Huwag kang mag-alala, Princess. Mabait si Manang Mares. Magtiwala lang tayo sa kanya. Narinig niyo ba yun? Mga hayop lang yan sa gubat. Ganito talaga dito. Marami kayong maririnig at mararamdaman. Huwag niyo lang silang pansinin. Tayo na. Sa pagkakataong ito, ay wala tayong magagawa. Mahirapan tayong hanapin sila. Hindi natin alam kung saan natin sila hanapin sa loob ng kagubatan. Tay, subukan kayo natin tawagin sila. Baka marinig na tayo. Hindi pwede. Baka marinig tayo ng nilalang na nakatira dito at maalarma siya. Imbis hindi niya alam na may nakapasok dito, malalaman niya dahil sa ingay natin. Malalaman niya na may nahanap tayo. Umuwi na tayo. Kung gusto mo natin silang hanapin, bukas ng umaga magsisimula tayo. Maliwanag ang araw at mabilis natin silang makita. Ayan na. Nandito na tayo. Halina kayo at nang makapagpahinga na kayo. Siya masudan. Ay! Pumasok kayo. Pagpasensyahin nyo na. Itong bahay ko. Uminom kayo. Salamat po.
iiwan ko muna kayo. Ipaghanda ko muna kayo ng pagkain. Salamat po. Di ba? Okay dito. Kung hindi tayo sumama kay Manang Maris, nandun tayo ngayon sa kakahuyan. Giniginaw, nauuhaw, at inaantok. Ngayon, pwede na tayo matulog ng mahimbing. Naantok na ako. Biglaan yata ang pagkaantok namin. Napapagod lang ba kami? Suot mong kamot na, paa.